So piling muna tayo ng isa para ang reason dito para yung tubig hindi na muna makapasok, no? Kasi hanggang dyan sa unang 6 inches ng 7 inches natin na CHP, yung number 6 natin, hanggang dyan lang siya. Ayan, so dito si kuya. So hopefully next week Monday yung umpisa nila yan, maikot na dito yan para yung tubig hindi na papasok. Ayan, para doon tuluyan na nating masirado doon yung banda sa dulo. Ayan, hanggang dito kasi yun lang naman ang daluyan ng tubig. Ayan, lagas ng tubig, oh. Kuha na, tinanggal na yung culvert. Lagas ng tubig, oh. Kailangan namin tanggalin yung culvert. Magaling kasi operator. Para dito sa last 5 poste natin, so kailangan natin i-divert yung tubig. Ayan, oh, nalipat, nakuha na natin yung mga culvert na natin ilipat. So ito, pangalawang poste na po ito sa 5 na naiwan, kasi yung isa okay na yung mating. So this is a second one para sa ating mating at pouring ng ating mating. So 3 na lang naiiwan yung nandoon, no? Para ng swimming pool kasi tinanggal na namin yung culvert. Ayan, so mag box culvert na lang siguro kami dito. Ayan, no, dito namin idaan sa gilid natin dito. Ayan, no, kasi nandun na isang culvert. Ayan, no, so mag box culvert na lang siguro dito. Tingnan natin kung saan ang mas matibay at convenient natin. Ayan, convenience natin sa ano yung napaka tawag dito, madali. Ayan, woohoo, swimming pool na bagay. 3 poste na lang ang kulang namin pag matapos to. Ayan, ayos na to. Grabe to. Ayan, so 2 poste, 3 poste na yung na ano namin na tapos mabuo. So 2 na lang ang kulang doon. Tapos bukas tie beam dito, dyan tie beam dyan, at saka yun connect doon sa isa doon, tapos dyan, tapos dito tie beam papunta doon, tapos dyan papunta doon sa kabila doon. Ayan, tie beam. Ayan, so ito yung unang 11 natin, pang 11 na poste. Ayan, tapos na yung tie beam nila papunta doon. So magkukunik na tayo doon sa kabila. Ayan, papunta doon sa yung may papala doon. Tapos dito ulit, mula dyan hanggang doon, no? Yan yung kabila. Ayan, so magkukunik na tayo dito ng tie beam.
Grabe. Grabe tong area na to. Bagay. 2 more post na lang. 2 more post na lang yung kailangan natin. Tapos bukas, buhos tayo dito. So, kunik na natin yung isa. Bukas siguro nito sa Biyernes. Pwede na tayo magbuhos nito. Dito na lang, hintayin natin na makunik ito. Type A. Kasi hinahanap pa yung dulo ng kabila para doon tayo magkukunik. Okay. Kunting kimbot na lang ito. Ayan, so nakunik na yung tie beam natin lahat, no? Ayan. Dito. So naglalagay na tayo ng forma. Ayan, para mabuhusan natin bukas. So parang swimming pool muna dyan. So ayan o, yung culvert. Tadivert natin yan. Yan yung culvert na yan. Ayan yung tubig. Hanggang dito yan. Dito natin idadaan sa gilid ng tie beam natin papunta doon. Yun. Para mas maganda at nasa labas ng ating area of responsibility yung culvert saka tubig. So ayan na, nagpouring na kami dito. Ayan, so okay, hanggang doon diretso na siya natin dito. Kunting mixer natin, concrete mixer natin. Okay, so ano na natin, nadugtong na natin yung mga tie beam dito. Yung dito na lang ang kulang, yan yung 2 poste. Yan, at saka doon dyan, yung sa may tubig dyan, tapos doon sa kabila, tapos doon din, doon natin dudugtong yung tie beam natin, no? Saka dyan, tapos dito, tapos dito. Ayan, so magiging tapos na tayo dito sa ano natin. Woohoo! Ito ang huling poste namin, no? So nabuhusan na kapag ano na kami kanina, nakapagbuhos na kami ng mating. Ayan. So tapos na yung mating. So bukas magta-tie beam na kami. 3 angle na lang na tie beam namin. Ayan, no? Then kami magta-tie beam dyan, isa. Tapos doon 2 kay Kim. Tapos doon kay Jimar. Wala na. Pagkatapos mag-tie beam, buhos. Wala na. Tapos na lahat yung poste namin. Ayan. So clearing na, mag-clearing na kami dito para kunin yung tawag dito flooring, level ng flooring. Tapos mag-scaffolding para doon sa ating tawag dito I-beam. Ayan, yung I-beam natin. No? Dito yung 15 H-beam natin. Ayan. 15 piraso na H-beam. Ayan. So dito na natin ilalagay yan, magbubuhos na tayo, mag-scaffolding na tayo sa mga poste para paglagay ng tawag dito I-beam, diretso na. So ang mauna muna, clearing muna tayo. Tanggalin muna itong mga tubig lahat, yung flooring natin bago tayo mag-scaffolding. Tapos base plate. Ayan, para doon sa ano natin. Ayan. So mga Wednesday, mag-clearing na tayo dito mga Wednesday para sa ating flooring, no? Para matanggal na rin itong mga tubig. And then follow na natin yung base plate. Pagkatapos sa base plate, scaffolding tayo para doon sa ating H-beam. Ayan yung H-beam natin. Ayan yung H-beam natin. Ayan. So unahin natin yung gilid, lahat ng gilid para makapag-piling na rin sila ng hollow blocks. Ayan dito. Palibot dito. Ayan dyan. Palibot doon. Ayan. Piling hanggang dito. So ang kagandahan dito na ilabas na natin yung tubig, no? Kasi dito tayo magpapile. Ayan, no? Dito tayo magpapile. Ayan yung poste natin. Ayan. Papunta doon. No? Nailabas na natin tong culvert. So wala na sa ating area of responsibility ang culvert. Ayan. So thank you Lord for our project and guide me always
for the successful of my project. Ayan, so and also give strength and good health sa akong mga kauban sa trabaho. Ayan, kanigaw mo man yang kaning diri muning una nga poste kana ikaduha ikatulot dito na butang nga gyuta mo ni ang 6.23 diri nga kuan 6.23 meters. Ang kani din diri dayon kani 15.01 to raon nagbuhos nami sa kaning 5 ka poste kano. Isa, duha, tulo, upat, lima katong pinaktuas tumoy. Ang tie beam na din media kana tie beam. Muna siya ang 15.01 meters. Kana muna siya. So kung diri ta sa ubos, diri muna siya ang 15 meters diri. Mo naman siya ang iyang kani, mo man ang poste niya kana pala. Pero dito 5 ana. Mo na siya ang iyang purma ana. Diri. Di siya. Mahuman naman ang tie beam na mo rono, kana naman lang tulo ka tie beam mo. Duha na lay wala na mo nabuhusan. Na muna siya. Kani din diri dayon mo ni siya ang katungkuan 7.09 meters kani nagi kana na isa ka poste isa. Duha, tulo. Muna lang wala na mo nabuhusas tie beam. So karon nagmasa to sa atbang makita nimo. Muna siya. Kanan diha sa atbang muna ang 15.01 diha. Kini muna diri ang 7.09 kani ang 15 meters na siya diha paingon dito katunin dito paingon diha 6.23. Tungod mi anigaw kay tungod aning culvert o tanawa nana siya diri sa gawas gao naram poste o nana siya sa gawas nao tanawa mga poste. Nana siya sa gawas ang culvert nalangan mi anigaw mo among gilanganan ginig maayo kay ang tubig naglisod mi na so nana gid siya sa gawas wala na siya sa akong area sa akong yuta ipagawas na ginako siya nana siya diri nagagi o. Yan, so good morning no. Ito po ay preparation ng ating tawag dito ng ating H-beam post at saka I-beam no. H-beam lang din ang gamit natin. Ayan, so malapit nang matapos. So ang gamit natin ay H-beam. Ayan, so ito yung preparation niya. Ayan. So preparation po yan no. Uli bukas matapos na ito para makapag patayo na tayo ng poste ng H-beam natin. Ayan. So ito na no. Ayan, malapit nang matapos yung ating tawag dito ang ating preparation for scaffolding para sa ating H-beam post no. So diretso na po ito. Pagkatapos ng poste, diretso na ng ano natin to. Diretso na ng tawag dito. Beam at saka tawag dito. Beam at saka slab. Ayan. So nag-start muna tayo dito ng piling sa ating CHB. Ayan. Dahil kailangan nating takpan muna itong tubig. Ayan. Lagyan natin ng 2 pile muna.